all of my colleagues call me Sir Reggie. No? If you're going to ask po dun sa ating OUS, you can also say din po yung Sir Reggie no, dun sa ating OUS para mas kilala po. No? So currently right now teaching at Quezon City at Bagong Silangan High School as teacher 1, and I'm handling also the ICT subjects for the grade 10 level. And of course, I currently finished my Masters in Business Education also at PUP po, which will be, ayan, so sa 22 pa yung graduation ko na sa mid-year. Supposedly last year pa dapat pero tinamad ako. Yan. So for today, we're going to have our activity po no, in our integrated software. By the way, once you hear po yung ating pong subject na integrated software, ano po ba yung sa tingin ninyo na expectation no, that we're going to learn in the subject? No? So this is a recitation muna. No? So I want you to type in what would be the top 3 things that you wanted to learn in the subjects, and why do you think it is important for you to learn all of these things in our subject? No? Expectation and ano po yung pinaka-importanting matututunan po ninyo sa tingin ninyo, no? May apply ninyo sa ating subject, no? So, kindly write down po dito sa ating chat, top 3 things po, no? So, lagay nyo na lang expectations, 1, 2, 3, and then top 3 things that I will going to learn or expect to learn, 1, 2, 3 din po ilagay po natin siya, no? So, recorded naman po yung ating meeting. Saka lang, i-record ko muna siya. Baka makalimutan natin. Recording in progress. Ayan. Sige po, I'll give you at least 2 minutes po muna no, to type in your answers in our chat. And once you're done po, kindly click yung ating reaction na thumbs up if you're done submitting your answer po. No? Sige po, last 1 minute. Then we're going to break down po kung madadaanan po natin yung mga expectation po ninyo no, dito po sa ating subject. No? Kaya I'm just checking your answers right now. Tingnan natin kung madadaanan natin siya dito sa ating mga subject. No? Baka kasi masyadong malawak yung ating scope. No? So we're going to limit also in our subject that we're going to have po. No? And sige po, I'm just going to read some of the answers that you're put it now in our chat po, no?
So, word processing, of course, yan po, Mr. Billones. Of course, lahat po yan, dadaanan po natin word processing, mga software po natin. Either online or offline po yung gagamitin po natin, itatry po natin siya dito sa ating subject, no? Um, data management, database. Yung sa database po, yung database po natin is basic lang po siguro yung daanan natin, no? Actually, in our course outline, it is not included in our course outline po yung database. And the most basic part ng database po natin is yung MS Access, no? So, most of the database naman po in the offices, if you're going to work in the offices po, uh, database naman po is handled by the information technologies, no, or IT po natin. So that's why we are not going to be tackling po yung mga important part po ng ating database, no? Siguro papahapyawan na lang natin siya if the time po is papabor sa atin, no? Microsoft apps, of course po, we're going to focus dun sa three major parts po ng ating Microsoft, no? So, Office application, which is Word, PowerPoint, and Excel. So, yan po yung pinaka-most common po talaga na ginagamit po natin when we are working for productivity, no? As a productivity tool, yan po yung ginagamit po natin. So, for our reports, we're using Microsoft Words, and documents po, we're going to submit, of course, gagamit po tayo ng Word application dyan. If we're going to create po yung sa ating pong database, for example din po, we're going to manage po yung ating pong mga calendars, for example, and we're going to have computations in our work, then yung Microsoft Excel po yung ating pong gagamitin, no? And of course, in PowerPoint presentation, I'm going to also teach you how to create your reports or presentation using your PowerPoint, no? So, ganito po yung mangyayari sa ating pong subject, no, in integrated software, no? So, kapag meron po tayong synchronous class, of course, yung una-una kong i-discuss yung mga basics muna or fundamental things that you're going to learn for that specific application. And then, yung mga susunod na week nun is yung advanced steps po natin doon, no, na gagawin po natin, no. So, for example, we have Word application. So, discuss muna natin yung basics natin. Then, after that one, doon sa next week natin na synchronous, I'm going to discuss yung ating mga advanced features po, no? Or yung mga not commonly found or not commonly used commands na ginagamit po natin sa word processing, no? Um, yung susunod na meeting naman natin is of course basics po tayo ng Excel, and then next meeting yung advanced ano po natin ng Excel, no? And of course yung PowerPoint presentation natin and yung advanced PowerPoint. Now, ang maximum talaga na schedule natin for our subject is we only have for block number 1, kasi you are in block number 1, we only have 4 asynchronous classes, no? So that's March 16, April 13, April 27, and May 11. So supposedly, yung May 11, tapos na yung mga synchronous classes natin nun. But since this is in an ICT subject po, and most of the time, may mga questions pa rin that are coming after we're done with our class. So mina-maximize ko po yung 9 synchronous meetings, no? And then, of course, nagbibigay din ako doon ng points for those individuals who have finished yung ating 9 meetings ng present po sila, no? So, kung yung sa block natin, makikita ninyo, meron tayo diyang tawag dito, 4 synchronous classes lang. But in actual, most of the time, if kung ang synchronous natin ay Saturday po talaga tayo mag-meeting, no? Nagme-message naman ako if I'm not going to be here in our meeting room or I'm not possible to attend our meeting, may papagawa akong activity nun. Pero kung wala akong activity na ipapagawa sa inyo or wala tayong synchronous classes nun, magsasabi agad ako Friday or Thursday pa lang para alam niyo na kung ano yung schedule natin, no? So yan po yung ating mga expectation. Ano pa yung mga expectation natin? Spreadsheet, okay po, kasama po yan. Database, website. Yung website po is kasama siya dun sa subject ko before, pero I think hindi natin siya isasama dito, no? Kasi when we're going to create a website, kailangan may mga linking pa yun. Medyo matagal siya gawin. Siguro we're going to create a website
para sa portfolio lang po ninyo, yung wala ng coding para madali niyo po siyang maintindihan, no? Kasi if we're going to make a website tapos hard-coded siya, gagamit tayo ng mga programming language, medyo mahirap siya. Tsaka it takes a whole sem po, no, para po mapag-aralan natin yun, no? Yun lang naman, no? So, word processing, Adobe applications, hindi na po siguro natin madadaanan to kasi it's not part of our course outline, no? Creating website through HTML, this is another subject po ninyo, no? Siguro yung mga variety of software yan, dadaanan natin yan. So ano yung mga powerful software na ginagamit po natin right now, no? Especially when you're creating your research, no? I-discuss ko rin sa inyo, siguro yung panghuling part natin. Kasi halimbawa, may subject kayo na research or business research, paano kayo makagawa ng mga RL nyo na mabilis? Saan magre-research ng mga accurate um, websites, kung saan tayo pwede mag-cite ng mga articles or journals or thesis, for example, paano gumawa ng mga tawag dito ng mga conceptual framework natin, yung tawag dito yung advanced na, no, hindi yung input process output na conceptual framework, no. So yung mga ganun, yung mga software na ginagamit natin at yung paggamit also ng mga AI natin is kasama po siya dito, no. So i-discuss ko sa inyo yon kung paano siya gagamitin. Pati yung mga how to detect plagiarism po, yung mga ganyan, no. So kasama yan dito. But most of the time, so i-discuss natin yung ano lang, no, so three basics natin, no. Office, which is Word, PowerPoint, and Excel, no. So thank you very much po for your participation. Before we begin in our activity for the day, since we're going to discuss, of course, yung ating Microsoft Word, discuss ko na rin po muna yung ating grading system, no. So for our grading system po, it's 70-30, no. 70% and 30% po, no? So ano po yung 70%? Unahin muna natin yung 70%. 70% are all your activities, quizzes, and synchronous classes, no? So yan po, counted po yan. Yung attendance po ninyo ngayon, yung ating pong quizzes, seat work, most of the time nagbibigay ako ng seat work, especially kapag wala tayong pasok na may gagawin kayo talaga. And yung ating activities. Pag sinabi po natin activities, so kapag nag-discuss tayo ngayon, later on, meron tayong activities, no? Meron din tayong rubrics na sinusunod doon for proper grading. And then once I'm done with your activities, ipopost ko na naman po siya doon. Ipopost ba natin? I think bawal na. So, pwede nyo na lang i-PM sa akin para ipakita ko na lang sa inyo yung score nyo sa grading sheet natin, no? After we finish that one. So, ang expected po natin, up to May, ma-finish natin yung first part natin or parang yung midterm natin. Okay, so 70% is activities, quizzes, and synchronous class, and yung 30% po natin is yung ating examination, no? So we have two examination lang naman. As you know, we have midterm and yung final examination po natin, no? So 30% is for our exams. So, dalawa po yung grading sheet na gagawin natin, no? So, midterm and yung final. So, pagsasamahin lang natin yung activities niyo ng midterm and then yung exam niyo ng midterm, kung ilan yung points niyo doon. So, for example, nakakuha kayo doon ng 1.25. And then, yung finals naman natin, pagsasamahin natin yung activities natin doon and yung ating 30% na exam doon. So, pagsasamahin natin yun, kung halimbawa nakakuha kayo doon ng 1.75. So, i-divide lang natin yun by 2 to get your final grade. So 125 tsaka 175, 1.5 yung magre-reflect na final grade natin dun sa ating LIS. Okay? So clear po ba? If you have something po na kulang, I'm also updating you or nag-chat po ako dun sa GC natin kung ano po yung mga pagkukulang po natin na requirements, no? As much as possible, if you're going to be absent po in our synchronous classes, pwede po kayo magbigay ng reason, no? Valid reason naman po if you are going to be absent in our class. Halimbawa, you are going to work or emergency related or health related concerns, pwede naman po kayo mag-update po doon sa ating GC. Or kung naiya kayo doon sa GC natin, pwede nyo naman po akong i-PM na lang, no? Yung aking messenger ay isa lang naman at yun lang din po yung ginagamit ko sa work at yun yung ginagamit ko sa personal, no? So, mari-reach out nyo po palagi yun, no? May bawas po ba sa grade kapag ka absent? May bawas po kayo sa attendance, of course.
Kasi yung attendance po natin is kasama po yan sa graded po natin. So, kasi hindi naman tayo every time na nagkakaroon ng synchronous classes, no? So, kasama yon. Yung grade sa attendance, kasama siya dun sa 70% component, no? Pero hindi siya ganun kataas kasi ang pinakamataas dun, of course, is yung activities ninyo. So, kailangan kompleto yun, ha? Kasi nung nakaraan, may mga nagre-reklamo sa akin na mga students before, sir, ba't wala akong grade? Inilagay ko kasi incomplete, kasi kulang ng output yung pinasa, eh. Pinagpasa ko ng 4 na activities, dalawa lang yung pinasa. Incomplete yun. Okay? So, kapag ganun, medyo you're fall behind with the activities, sabihin nyo na lang po ako para magawa natin siya ng paraan or may pagawa ko sa inyo na activities na pwede nyo maihabol, no? Kasi halimbawa, yung mga iba, halimbawa, nabuntis bigla or nagtrabaho, hindi agad makapagpasa, no? Kaya kinakailangan, i-update nyo rin po kami para alam po namin kung ano po yung gininyong mga pinagdadaanan. Okay? So, yan lang naman yung ating grading sheet, no? So, midterm and finals lang po yan. So, before we begin po sa ating pong activity for today, of course, the fundamentals po ng ating pong Microsoft Word, we're going to have a short activity. So, let me share my screen. So, if you have your Google Chrome with you or any internet search right now, search engine right now, punta po kayo dito sa website na to, no? Yan, the title of that website is joinmyquiz.com. Type nyo lang po yan sa inyong um, Google Chrome, no? Joinmyquiz.com. And yung password po, i-type nyo rin po, that is 673504. And once you have entered po yung website po natin, lagay nyo po ang inyo pong full name, no? Okay, and then we're going to start our quiz. Sige po, I will be waiting for the participants. So join na po kayo. Ayan, si Esquejo Kenneth, nandito na po siya. So para naman po may challenge yung ating activity for today, no? So na, ayan. Laura, Bailon, Teresa Olavides, and Jeneline Amorao. Okay, so thank you very much po for participating in our game. So yung tatlong yan, automatic wala na activity mamaya, no? Sabihin nyo na lang sa akin, panalo ko sa game, eh. So yung tatlong yon, wala na po silang activity later on, no? Exempted na kayo sa activity natin, no? So again po, yung nalo po natin is Amorao, Lara, and Olavides. Okay, so thank you very much po. Ayan, so let's proceed na po in our activity for today, no? So yung mga questions po doon are some of the basics part po ng ating pong Microsoft Word, no? Ibig sabihin, yan po yung mga common things or common icons na ating pong nakikita sa ating pong Microsoft Word. So, for today, discuss natin kung ano ba yung mga basic na yan, no? Ay, baka madaanan natin siya. If you're not familiar with that one, or baka may shortcut pa siya na pwedeng gawin natin, no? Para mas mapadali po yung ating pong pag-work sa Microsoft Word. Okay? So, let's proceed po. Let me share my screen. Punta po tayo sa ating Microsoft Word. By the way, may I ask po in our chat, what is the version of your Microsoft Word that you're currently using right now? Type niyo lang po kung anong year po yan. Baka may gumagamit po ba ng 2013, 2010. Ayan. Ano po, upgrade na kayo ng inyong mga Word application, no? Kasi may mga commands or mga basic commands po na hindi applicable po dun sa mga lower version po natin, no? Katulad ng pag-AI, gamit ng AI, no? So, hindi siya applicable dun, no? CP, ano yan? Word, tawag dito? WPS 2017. So, right now po, ang updated po ata na version ay 2021, yung ginagamit natin, no? So, if you're using 2016, 2019, ay, naka-MS365, okay po yan. So yan, kung naka 2019 po kayo, 2016 okay po yan. So kung medyo 2010ish pa yung inyong mga Word application, medyo mag-upgrade na rin po tayo, no? Para mas maayos po yung ating pong Word application, no? So by the start, of course, ito po yung ating pong Microsoft Word once we have opened it.
If you want to access that one, pwede kayo magkaroon ng shortcut command dun sa inyong mga desktop. Okay po? Meron kayong shortcut command dun sa desktop natin. Or kung wala naman, pwede nyo naman i-search yan dito sa inyong Windows app, no? Type nyo lang yung Word para ma-open siya. Now, once you are inside on our Word, meron po tayong mga basic parts po ng Word po natin na kinakailangan po natin tandaan. So number one, we have our quick access toolbar. Ito pong nasa taas, no? Yung quick access toolbar na makikita nyo dyan is yung palagi nandyan is yung save, redo, and undo. But if you're going to add another command for our quick access toolbar, ibig sabihin ito yung palagi mong ginagamit, so click mo lang dito yung nasa right side, no? Yung arrow down, and then makikita mo na dyan yung mga command na gusto mong ilagay. So for example, madalas ka nagpiprint, so lagyan mo dyan yung quick print, no? Para pag pinindot mo dito yung quick print, dedirekta ka na agad ngayon doon sa yung printer, no? So, walang printer kaya hindi siya na-detect right now, no? Wala nakakabit na printer, no? So, pwede mo i-customize yan kung ano yung gusto mong ilagay diyan. Kung gusto mo sa email diretso agad, if you're using MS Office, yan po, pwede mo siya ilagay diyan. Kung ayaw mo naman gamitin yung undo and redo, pwede ka rin maglagay diyan. More commands kung meron ka bang ibang commands na gusto mong ilagay para mas mapabilis yung inyong Word application, no? This is one. This part in the right side is our quick access toolbar. While on the other right side of our MS Word is our basics po ng ating pong navigation, no? Basic po ng ating pong command for minimizing, maximizing, tsaka expo, no? Yung ating pong close. So especially if you're split your screen, ganun yun na lang siya. Tapos may lalabas naman dyan na, na split screen, no? Kung anong itsura niyan. So halimbawa kung gusto niyo mag-type, dadalawahin yung screen niyo. So ikakopy mo siya habang meron ka ditong ita-type na word. So okay lang naman yun, no? So gamitin mo yung split screen command po natin dito, no? So yan, pwede mo rin siya i-adjust once na gusto mong i-adjust yung inyong word po, no? So naka-split screen po kayo, pwede niyo po siya gamitin. So X natin siya, balik natin siya dito. At the top portion, yung nakasulat is document 1 is your title bar. So every time na nag-save po kayo, dyan po nakalagay yung title ng ginagamit po natin, no? So to save this one, sige, click natin yung save, file, save muna, save as. And gawa na kayo ng folder ninyo. So click browse. And gawa na po kayo ng folder ninyo doon sa documents ng computer ninyo, no? So, gawa kayo dyan ng documents sa documents ninyo. Gawa kayo ng new folder. So, click new folder. Tapos dyan yung ilalagay lahat ng activities natin, no? So, activities in Word. MS Word. So, para po, ano tayo, no? Tawag dito, dire-diretso tayo, no? So, activity number 1. Lagay natin. And skip ko siya. So, activities in Word. Activity 1. So, lahat po yan, dun po natin sa drive natin siya i-upload, no? So, yun na po, na-change po natin yung ating title bar sa taas, no? This part naman po, lahat na nakikita nyo nandito sa taas natin is what we call the ribbon tab, no? Yung ribbon tab po natin, nandiyan po yan sa taas, which is nandiyan din po yung ating po mga commands na pwede natin gamitin para po dun sa ating MS Word if we're going to edit. At the bottom, makikita nyo naman dyan is yung status bar natin, kung ilang page na, ilang words na, yung nakikita nyo dyan. On this part is yung ating mode for reading, layout, and web layout. Zoom natin for the purpose po na gusto natin i-zoom in or zoom out yung ating word. Yung mismong nagbi-blink dyan is what we call insertion point, no? So yun po yung may nagki-click-click dyan, tawag dyan insertion point, no? Insertion point. So dyan po kayo mag-type sa insertion point na yon. And yung pinaka-hole natin na to is what we call tawag dito, window area. So, yan po yung window area po natin, no? So, yun lang yung mga basic natin ng command na ginagamit dito sa ating basic parts natin. No? So, quick access toolbar, mga minimize and maximize button natin, title bar, task bar, ribbon tab natin. We have status bar, scroll button, window area, read mode, and yung ating tawag dito, zoom in and zoom out. Now, for example, class,
hindi kayo sanay, halimbawa, ito, try natin siya. Yan. So, halimbawa, itong mode natin na to is yung default na makikita natin sa mga offices, no? So, for example po, medyo nahihirapan kayo dyan, medyo hindi siya masyado siyang maliwanag. For example, pwede nyo gawin dyan is you can change this one, yung team natin, no? So, parang sa cellphone, meron tayong dark mode, meron tayong um, colorful mode, no? So, click nyo lang yung file dito sa ating Microsoft Word and then just click your account. Yan, no? So, if you're using 2019 version, 2021, pwede nyo po itong gamitin, no? So, once na-click nyo yung account nyo dyan, pwede kayo dyan mag-change ng inyong colorful ng team ninyo, no? So, by default, yung team natin is kulay puti, no? So, colorful team yan. Pero kung gusto mong, halimbawa, gawin mong black yung team natin, so, magiging black na po yung inyong Office application, no? Just take note that if you're going to click this team, lahat po yan, Word, Excel, PowerPoint, pati po yung access po natin ay magiging color black siya. So, magiging ganyan yung itsura. So, if for example, if you are mas gusto mo yung medyo dark mode yung itsura ng ano mo no, ng inyong Windows, so ito yung gagamitin mo, no? If you're going to use yung colorful, colorful. Pwede rin naman yung iba yung gray, no? So, balik lang natin doon. So, again, account. Tapos, makikita nyo po yun doon sa office team, no? So, balik na lang natin siya doon sa original muna. Okay. Now, for example, we're going to type po a document in our Microsoft Word. So, by default, nagta-type tayo dito ng mga words natin, no? If for example, mag-edit tayo and we're just going to type a random words, okay? Ang lalagay nyo lang yung command natin is yung equals rand. Okay, so zoom in ko lang konti So, para po maglagay tayo ng dami text, lagay mo lang is equals, tapos rand, R-A-N-D, dot, old. Okay? So, si rand.old po, pag nilagay mo yan, tapos naglagay ka ng open and close parenthesis at in-enter mo siya, so lalabas dito yung dummy text natin, which is yung the quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay? So, bakit ito po yung text na lumalabas? Kasi yung word na to is contains all the letters in our alphabet po, no? Kaya yan po yung lumalabas sa text natin, no? So, run.old po yun kapag shortcut. Halimbawa, may edit kayo tapos hindi nyo matansya kung gaano karami yung kailangan yung i-edit na words. So, pwede nyo pong gamitin yung command na yan. So, equals run.old. Okay po? So, open and close parenthesis. Yan. Ngayon, kung halimbawa gusto mong ilagay yung specific paragraph at specific sentence dun sa paragraph na yun kapag tayo ay mag-edit, so all you have to do po is i-type nyo na lang dyan is yung equals, rand, and then open and close parenthesis po natin, no? Ngayon, ang ilalagay nyo dito sa loob is number. So halimbawa, lagay nyo po dito is 5 and 5. So, ibig sabihin, I want a document or I want a sample text that is 5 paragraphs and each paragraph contains 5 sentences. Okay po? Again po, yung number po dyan sa rand sa loob ay pag-insert ng dummy text na English and yung dami ng paragraph niya is 5 and yung dami ng kanyang text or dami ng kanyang sentences is also 5. So, once you press enter, lalabas na yung ating dummy text from the software po ng ating MS Word. Okay? Ng Office, no? So, ito po yung example niya. So, we have first paragraph here with 5 sentences, second paragraph, ganun, no? Ganun po natin siya ginagamit. So, kailangan natin yan kasi magsasample po tayo ng ating mga sample commands dito sa ating MS Office. Okay? By the way, kabisado na po ba natin lahat ng ating mga control commands at basic commands sa ating MS Office? Kabisado na po ba natin siya? Hindi pa? Okay, sige, tanong tayo. Then pabilisan na lang ang sumagot, no? Pakitype na lang yung answers nyo dito kung alam nyo na yung sagot. Sige po. Hindi pa, not really. So, isa-isahin po natin yan syempre po, no?
Wait lang pa. So, sige, start po tayo. What do you have if you have your control A? Select all. Ayan. Alam naman pala eh. Ayan. Ayan. So, sige nga po. Control A. So, ayan po. Once you control A, select all na po yan. So, sino yung nauna sa atin? Sino yung naunang sumagot? Hanapin natin siya. Pabalik. Select all. Yan. Si Bensig. Yung representative natin pakisulat yung mga names ng mga naunang sumagot, no? Sige. After ng letter A, sige, proceed tayo sa sunod na letter natin, which is letter, ano sagot? Control. Ayan. So, mali po kayo kasi wala pa akong sinabing letter, no? Mamadali. Ayan. So, syempre, alam niyo na control B, no? Paano naman pag control X? X. Ayan. So, nauna si Bensig pa rin. So, sunod natin si Esquejo. Ayan, cut. So, control X is cut po, no? So, for example, we have our document here. You control A, and then tanggalin mo siya lahat. Gusto mo tanggalin lahat, control X. Para matanggal siya lahat, no? Okay? Okay po yun. So, yan po yung ating control X. Sige. Next po natin is control. Okay? What happens if you press control Y? Control Y po is redo. Ayan. Thank you very much po, no? Redo. So, nauna po is si John Bellones. So, para saan po yun, no? So, halimbawa, na-erase mo siya, kamali ka, na-erase mo isang word, control Y mo lang para bumalik sa dati, no? Ay, sorry, redo pala yun. So, control Y, ibabalik mo siya dun sa original formatting niya, no? Yung control Z is undo. Ibig sabihin, tatanggalin mo kung ano yung nangyaring command sa kanya before, no? Ayan, sa halimbawa, ganyan. Pag gusto mong balikan siya ulit before, control Y yung gagamitin natin, no? Sige, so discuss po na natin isa-isa na. Yung mga nakasagot, mamaya may points po kayo, no? So, control A po, of course, we're going to select all. Ganito po. Control B is to make all the letters here in our documents bold. So, pag sinabi po nating bold, ano po siya tawag dito? Yung text natin is parang naka-highlight na siya, no? So, control B, ayan. So, mas makapal yung text natin kapag na-control B natin siya, no? Or bold. Kapag gusto mo naman siyang i-tagilid, control I or italics. Kung nakikita nyo, yung ating pong font style dito is nagkaroon na siya ng kulay, no? So, naka-italics na siya. If you want to add an underline, is you just press Control U. Okay? To underline your text po, no? So, to undo, so of course, Control Z. Control Z nyo lang siya. Zebra po zebra. Control Z para mawala yung mga formatting na inads nyo before, no? So, meron lang specific number yan, no? Paano siya gagawin. Now, for example, kung gusto niyo naman po halimbawa, copy, alam na alam niyo yan kasi ginagamit sa research natin. Ayan, Control C at Control V. Ayan, Control C at Control V, copy and paste. Or kung if you're a mouse person, kasi may mga mouse person po tayong ginagamit, ibig sabihin hindi sila sanay dun sa mga shortcut command, no? So all you have to do is to highlight your text and then click copy at the top portion of your clipboard, enter, and then click paste. Yan. Para dun sa mga not keyboard person, no? Kasi may mga tinatawag tayong mga not keyboard person. Hindi sila masyado gumagamit ng keyboard, no? Yan. So, yung mga basic commands po natin, ipapadala ko na lang siguro kasi pag inisa-isa natin siya dito, ubos tayo ng oras, no? Yan. So, pakita ko na lang muna dito kung ano yung mga part ng mga clipboard po natin. So, number 1, we have our font style, no? Ito po yung ating font style. So, syempre, kapag gusto mo siyang i-apply dun sa specific document natin, highlight mo lang siya and then choose your font style. Now, if you're going to create a report po in the offices,
most of the font that you are using is Calibri. Kaya po yan naka-default ng Calibri, no? Or, if your offices po is medyo serif po yung kanilang gusto, ang ginagamit po natin is Arial po, no? So, Arial ang ginagamit natin at ang standard size po ng ating font is 12. Okay? If you're going to use Calibri, 12 po yan or 11 ang standard. Kung Arial naman po ay 12 po yung ating pong standard, no? So, by the way, kapag nakita nyo siya dito, yung ating font, meron din siya ditong sizing, no? So, pwede kayo pumili dyan kung gaano kalaki yung size na gusto ninyo. Kung halimbawa is gagamitin nyo siya sa report, 12. Ayan po. Kung assignment nyo po siya, yung iba, 14. Ayan. Kung assignment na maging anak ninyo, pamangkin ninyo, yung iba, ganyan kalaki, no, para mabasa ng teacher. Pero, standard po tayo is 12 po yung ginagamit po natin. And pwede mo rin siya ditong i-change, increase or decrease yung font. Dito po sa katabi niya ng font style sa taas, no? Increase or decrease po natin yung font. While, yung katabi po niya is what we call change case. So, pag sinabi pong change case, papalitan mo siya is either lowercase lahat or uppercase lahat ng letters, no? So, halimbawa, pinindot mo siya, tapos, you choose uppercase. So, lahat ng text po natin is magiging capital, o. Kapag gusto mo naman siya or naka-lowercase, so lahat ng text po natin dito, lahat ng words is naka-smaller letters po yung simula po niya, no? And, capitalize each word. So, yan. So, pag pinili po natin yon, makaka-capitalize lang every word kapag nagkaroon ka ng spaces, no? So, ando natin siya. Ito naman po is to clear formatting. Ibig sabihin, kung nag-add ka dito ng bold, italics, and underline, if you want to clear the formatting, click mo lang po yun. No? So, halimbawa, nag-alala ka lang, saan yung nangyari sa akin, anong edit na yung gagawin ko? Ito, click mo lang to, clear formatting. Okay? We have yung bold, italics, underline. Ito naman po is what we call strike through. Hindi naman po siya masyado ginagamit. No? Pero kung gusto mo siyang gamitin, highlight mo lang yan doon, and then click mo yan. Ibig sabihin, yung word na yan is deleted or naka-strike. Strike through. Now, meron din naman tayong ginagamit na what we call subscript and superscript. Ito po yun, no? So, we have subscript and superscript. So, pag subscript, yung text natin pupunta sa medyong baba, and kapag superscript, yung text natin medyo nandun sa itaas, no? So, to give a point, yan po yung mga basic natin na ginagamit, yung subscript and superscript. And then ito is yung text effect natin. Hindi naman siya masyadong ginagamit sa mga report natin. But if you want to need to have this one, for example, on your title, so pili ka na lang dyan ng style mo. Parang PowerPoint lang din naman po yan. No? Pili ka ng style mo dyan, and then choose a color na lang dito sa font style na gusto mong gawin na kulay. No? And of course, ito po is what we call highlight. No? So if you want to highlight po a specific text, yan. So highlight mo lang yan, click mo lang yung highlight mo dito. Paano po pag i-highlight po tayo na specific word? Hinahanap ako ng specific word sa akin document. Halimbawa, 1,000 word yan. And then, gusto ko makita yung highlight ko na specific word. So, ang gagawin mo lang is, hindi ka dito pupunta, no? Pupunta ka dun sa editing, which is, yung makikita nyo po dun sa right side ng inyong screen, no? May makikita kayo dun editing. So, hanapin mo lang yung find and replace. So, click mo lang yung replace. Ayan. So, halimbawa, click mo yung replace. Again po, we're going to go to the editing and then click replace. So, hanapin mo lang yung word na gusto mo yang palitan. Okay, halimbawa, find, end. O, hindi ko siya papalitan. End lang din gusto ko ipalit sa kanya. Okay? Gusto ko siyang i-highlight, no? So, anong gagawin ko sa kanya? Find, next. Replace all pala. Replace all. Saan yung highlight natin dito? Ba't wala yung highlight? Saan ba yung highlight ko dito? Mamaya na nga yun. Hindi ko mahanap dito eh. Format. Ayun, highlight. So, makikita mo na dyan lahat no end natin, no? So, naka-ano na siya, nandun na siya. Nakikita nyo siya doon, naka-highlight na yung mga end natin na words doon, no? Pag gusto mo siyang palitan. Okay? So, sa editing po yun ginagamit. Yan. Next po natin is, of course, tapos tayo dito. Dito tayo ngayon sa mga paragraph. Okay?
Especially po, ginagamit po natin yan, no, yung paragraph natin. If you're going to create your research po, ang ating pong spaces na ginagamit sa research natin is 1.5. Okay, so paano mo siya i-highlight? So, highlight mo lang yung text natin and then click yung line spacing option natin dito. Choose yung desired line spacing option ninyo. Kung 1.5, 2.20, okay? Yan po yung ginagamit natin. Sa research, naka 2.0 po yung indentation po yan, no? And of course, meron din tayo ditong bullets. Okay? We have on the other side is yung ating pong numbering. Okay, numbering po natin is either Romance numbering po natin or yung ating tawag dito yung normal numbering natin or letter yung numbering po natin, no? And we also have yung ating pong center align. So we have uh, right align, left align, center, and justified. Huwag niyo pong kakalimutan palagi mag-justified, no? Kasi yung documents na pinapasa po natin, kailangan accurate siya or madali siyang basahin sa mata. So, lagi po kayo mag-justified, no? Para pumantay po sa right and left side yung ating pong mga text. Okay? Ito naman po is yung decrease indent and increase indent po natin, no? Kung gusto niyo siyang i-manage, no? Now, if we want to customize po this one pa, and if we want to customize pa yung ating paragraph na to, yan, pupunta na po tayo dun sa ating design or kaya dun sa ating draw. Okay? So, eto naman pong nasa taas yung ating styles, ginagamit lang naman to sa heading natin, no? So, most of the time, hindi naman talaga siya normally ginagamit sa mga report, no? If you want to be creative po, yan po, gagamitin po natin yung ating mga styles, no? But if not, hindi naman po natin siya masyadong ginagamit yung mga styles dito sa Microsoft Word kasi iba yung nire-require sa atin, no? Na styling. Okay? Punta tayo dun sa ating insert. Now, in the insert tab, meron po tayo dyang mga commands na ginagamit, no? Sa pages, tables, and pictures. Illustration, no? Pwede rin namang video, header and comments, and drop cap. So, isa-isahin po natin siya dito, no? So, punta muna tayo dito sa ating insert, no? So, ang pinaka-common na ginagamit sa lahat in the offices is yung insert table. So, if you want to insert table po, so, enter mo lang siya dito. Ayan. Tapos, click mo lang yung insert table. So, mag-decide ka na ngayon kung anong insert table yung gagawin mo sa kanya, no? So, naka 1 by 1 ba siya? Naka 3 by 1, 4 by 2 yung table natin? Or if you have your Excel spreadsheet table before, na gusto nyo insert dito, click nyo lang yon para ma-integrate nyo dito yung mismong file ninyo na gusto nyo ilagay dun sa Excel sheet, no? Okay, so by default, ganyan po yung tayo magawa ng table. So, halimbawa, lagay tayo ng table natin. Ayan. So, dito tayo mag-enter ng information natin, no? So, halimbawa, student number, name, address. So, ganyan tayo gumagawa ng table po natin, no? So, by default, nakaganto siya, no? Kapag nilagay natin siya dito, pupunta siya sa gitna. So, pwede mo naman yan i-customize din yung ating table kung paano mo siya ilalagay, no? Mamaya, i-discuss natin kung paano natin siya i-format. Okay? So, let's go again in our insert. Delete natin to. Paano naman po kung halimbawa pictures yung ating i-insert? So, alam nyo na yan. Just click pictures here. Click in this device. Siyempre, maghanap kayo ng pictures. Commonly, nasa download yan. So, halimbawa, if I'm going to insert itong picture na to, yan. So, nandiyan na siya. So, by default, naka-ano po yan? Ang formatting po niyan ay naka-inline text. Ibig sabihin ng inline text po, nasa gitna po siya ng text. So, kahit saan mo siya ilagay, gigitna siya dun sa text, no? Hindi mo yan maigagalaw basta-basta. Okay? So, pag ginalaw mo siya, kung saan siya nakalagay, dun siya pupunta, no? So, pinaka-common na ginagamit natin is yung behind text, no? Pag behind text, pupunta sa likod yung text. And then, mas mabilis mo siyang manavigate kung saan mo siya ilalagay, no? So, enter mo na lang to and then lagay mo sa gitna yung inyong mismong text natin, no? So, formatting natin dyan, pag nasa gitna, inline, and if you want to position it properly, pwede mo ilagay dyan is yung, tawag dito, text formatting natin na
behind text, no? Para mas madali po na siyang manavigate. Okay? Paano naman kung picture? Halimbawa, insert picture pero nasa loob ng shape. So, halimbawa, gusto mo maglagay ng shape. Triangle. Yan. And then you're going to add a picture. Okay po? Paano mo siya gagawing picture tong nasa loob ng triangle? So, all you have to do is to right-click this one and choose po natin yung ating pong shape fill, no? So, shape fill, pipili ka ngayon dito ng picture. So, click picture and then choose from a file. So, halimbawa, gusto kong gawin tong picture natin. So, ito na yung aking magiging picture, no? Yung ating shape fill natin. So, pwede mo rin siya gamitin yung mga ibang command dyan sa shape fill. So, halimbawa, gradient yung gusto mo. Ganun siya ginagamit, no? So, yan po yung makikita nyo po dun sa insert command. Okay? Next is yung 3D models. Ito, hindi naman siya masyadong ginagamit sa mga report natin. So, hindi ko na siya masyadong i-discuss. Shape, picture. By the way, may mga shortcut pala tayo, no? Halimbawa, kasi may mga spacing tayo na ginagawa. Halimbawa, pag gusto niyo maglagay ng line dito, ang ginagawa ng iba is go to the insert, shape, tapos maglalagay ng line, no? Ganyan. Tapos magdodrawing sila ng line dito. So, ganyan sila commonly maglagay ng line. Eh, minsan yung line kasi ay hindi pantay, no? So, papantayin mo pa yan ng ganun. So, hindi siya gagana. So, instead na maglagay ka niyan, pwede ka naman maglagay ng tatlong dash, no? Pag naglagay ka kasi ng tatlong dash, tapos in-enter mo siya, magkakaroon na siya ng line, no? 1, 2, 3 na dash, enter, automatic magkakaroon ka na ng line. Kapag gusto mo ay double line, equals yung ilalagay mo. So, tatlong equal sign, 1, 2, 3, enter, magkakaroon ka ng double line sa baba. Okay? Pag gusto mo yung medyo makapal na line, lagay mo is underscore, no? Underscore, underscore, underscore. Click mo, magkakaroon ka ng dalawang makapal. Pag gusto mo wavy, insert mo tong ano na to, no? Command na to, no? Yung parang curl. Makikita nyo sa keyboard, no? So, tatlo yan. And then, just click enter. And magkakaroon ka na ngayon ng parang zigzag line dito sa baba natin, no? So, yan yun. Pag mag-shortcut kayo, instead na punta kayo dun sa insert, tapos maglalagay kayo ng shape. Ayan. So, time consuming siya, no? So, ganun na lang, no? Pwede nyo gamitin yung mga command na yan, no? So, erase ko lang siya muna. Ganyan, pwede nyo naman siya ibaba rin dyan, yung command natin na yan, no? So, mas madali yan kaysa mag-type kayo doon ng, mag-insert kayo ng gamit yung mga command natin na yun, no? We have here the chart naman po. So, for example, you are tasked to add a chart. So, gamit tayo yung pinaka-common, gamit tayo ng ating graph. So, ang gagamitin nating graph is itong ating column graph, no? Itong bar graph natin na tinatawag. So, once you have selected that one, just click OK. And kapag kaklik nyo po yung OK, may lalabas dito na form na Excel file sa taas. So, dito lang po kayo mag-edit, no? So, halimbawa, prices ng mga bilihin natin, no? So, halimbawa, price nung 2022, price nung 2023, at price nung 2024. So, pag nag-edit kayo dyan, lagay nyo lang dyan. Halimbawa, sibuyas. Halimbawa, bawang. Ayan. So, halimbawa, i-delete na natin itong mga to. Yung dalawang category. So, right-click mo lang siya. And then, cut mo na yun, no, para, delete mo na siya, no, para hindi na siya kasama. Right-click, and then delete. Ay, nawala. Sorry. Right-click, and delete. Ayan. So, pagka okay ka na dito, nalagay mo na yung important information, o lagay mo na lang dyan, 50, naging 70, 70, 75, no? Ito ay 50, naging 80, naging 100, no? So, if we're going to create a chart like that one, dyan po kayo pupunta palagi dun sa smart chart po natin, no? Yung design naman po niyan, once na okay na kayo dyan, i-click nyo lang yung X and then pwede na kayo makapamili dito ng design natin, no? So, you just click down and then you can choose here what kind of design or colors in your chart that you're going to
use. So, if it's professional, normally, pinipili nila is mas darker background mo, no? Yung chart title, pwede mo na lang pindutin yan and then diyan ka na lang mag-type ng information, no? Okay? So, lagyan mo na lang dyan kung ano ba, prices of vegetables, for example, no? So, pinapakita dyan yung prices ng vegetable ng 2002, 2023, and 2024. If you want to color the specific area po nung inyong chart, halimbawa, iba mo yung kulay niyan, so change mo lang yung colors dito, no? Pwede ka pumili dyan ng mga kulay. Okay? Para mas madali natin siyang makulayan. Or click format, shape fill, and choose the specific color that you want. So, click mo lang yan, pili ka ng kulay na gusto mo, and then click mo lang doon yung ating kulay po, no? So, ito naman po, by default, naka-inline po siya. So, behind text nyo na lang din uli siya para pag gusto nyo siyang i-navigate or gusto nyo siyang i-position properly doon sa ating text po, no? Okay? So, yan po ang paggawa ng chart sa ating Microsoft Word. Now, we also have here the ano bang pwede natin ilagay dito, no? So, screenshot. Pag gusto lang natin mag-screenshot siya. Header, footer, and comments. I-discuss ko sa susunod na linggo yan kapag medyo advanced tayo. Yun yung gagamitin natin, no? Equation. Sige, try natin yung equation. So, pag gusto niyo po maglagay ng equation dito, click nyo lang po yan, no? Tapos, pwede nyo rin po i-change yung specific equation na yan kung gusto po ninyo, no? Pero ito, hindi naman siya masyadong gamitin. Unlike kung gusto mo lang siya gamitin sa research din naman kasi ay word lang din yung ginalagay natin na picture. Kaya hindi siya masyadong ginagamit, no? Punta tayo dun sa ating draw. Sa draw naman, class, is additional feature lang naman to. Kung gusto mo siyang mag-highlight, example, nag-report ka, gusto mo mag-highlight, yun yung ginagamit natin yung mga pen, okay? Ruler, yun yung ginagamit natin na basics doon, no? Pero kung hindi mo naman kailangan yan, hindi mo naman kailangan mag-drawing sa Microsoft Word, hindi na lang siya masyadong ginagamit. Punta tayo dun sa ating layout muna. Okay? In the layout format po, by default, ano pong ginagamit ninyo? Inches or centimeter? Doon sa Microsoft Word ninyo. Check nyo po kung pag pinrate nyo po siya kung naka-centimeter or naka-inches. Inches. Paano po pag centimeter? Gagawin natin siya centimeter. Paano nyo po siya i-change? Okay? Ano pong gagawin natin para ma-change natin siya sa inches? Halimbawa ito, naka-inches to eh. Yan no. Paano ko siya i-change ngayon sa centimeter? Ay, sa inches, no? So, pwede nyo pong gawin is, for example, just click File, here, and then click nyo po yung options, no? So, pinakababa ng inyong Microsoft Word, there is an options tab. Just click that one. Ayan. And then, may makikita po kayo dito mga options po natin na ginagamit natin sa Word. Okay, so we have general, display, proofing, save language, accessibility, and advanced. So, ang gagawin ko, punta lang ako ng advanced. At yan, hahanapin ko lang dyan kung ano yung setting dun para sa aking Word. So, by default, naka-centimeter ako. So, kung gusto ko siyang palitan, gawin ko siyang inches, just click this one, choose mo lang yung inches, and then click OK. So, kapag ginamit natin yan, nag-layout tayo ngayon sa sizes natin, naka-inches na po siya, no? Okay? Iba kasi sa centimeter. Pag centimeter, that's 2.5 pag 1 inches po, no? So, yan po yung ginagamit po natin, no? Sa layout. In terms of margins, okay? Margins po natin is by default, naka 1 lahat po siya. But if you're going to customize that one, just click customize margins and then just write it down kung ano po yung ilalagay po ninyong margin dito, no? So for example, at my top margin, I want it 1, but the rest, I want my documents to be 0.5, no? So, lagay mo lang dyan is puro 0.5, no? 0.5, 0.5, and 0.5. And then click OK para ma-add po natin siya. So, dito sa document natin, naka 1 inch yung taas and naka, tawag dito, naka 0.5 yung ating mga nasa gilid. Okay? Wait lang po, kunin ko lang yung charger ko kasi lowbat na yung aking laptop. Sige, pwede po na mag-CR kahit 2 minutes lang muna yung iba habang kukunin ko lang yung charger ko.
Sige po, let's continue. Ayan. Orientation, alam niyo naman po yan kung landscape or portrait. Size po, kung paano po tayo magpiprint, no? So, we have here 8.5 by 11. That is short po. Letter command po yan. Naka-letter po yan pag 8.5 by 11, no? So, ibig sabihin short. Kung long, 8.5 by 13, no? Yung ginagamit natin, no? But, some of the time, also, gumagamit din tayo ng A4 sizes, no? So, A4 sizes po is 8.27 by 11.69 inches po yung ginagamit natin, no? Some government agencies, ginagamit nila is A4. Some of the government agencies naman po gumagamit po ng legal, no? So, that is 8.5 by 14, no? Pero kung kapos yung ano nyo dyan, yung inyong mga tawag dito, kung kapos yung inyong bond paper dyan, so kailangan naka-designate siya kung ano po yung gagamitin po ninyo na command sa inyong mga letters, no? Kung naka-short. Ito naman po is what we called columns. So once we try to use the columns, this one, so i-designate niya kung ilang column mo i-position yung mga text mo, no? Kung column 1, kung column 2, so pwede mo siyang i-position dito, no? So kung one column lang, i-arrange siya yun by one column lang, no? Indent naman po is ito po. So kung gusto mo mag-indent to the left, pipindutin mo to, no? Kung medyo na gusto mo na sa right side yung mga text. Kung gusto mo naman is before, is nandito yun, sa taas, no? Gusto mo maglagay ng indentation. Okay? So yan po yung sa ating layout. Okay? Once na i-click nyo lang din po yung inyong file pag magpiprint po kayo, file print, check nyo po muna yung page setup po muna kung correct po siya, no? So, page setup, make sure po na before you print out any document, dapat tama yun na yung margins nyo dito. Yung paper po natin is accurate yung sizes ng paper po natin. Kung hindi, i-adjust nyo po dito yung kanyang width and height. And yung ating pong paper layout, kung nakaayos po yung ating layout. Kung may header po kayo or footer, pwede nyo naman po tanggalin yan. Pwede nyo i-zero yan, no? So, ayan, ay by default lang naman din po, no? So, lagi nyo po i-check yan before you print on something. Kasi sayang naman kapag nag-print tayo tapos mali yung ating nagawang document, no? Next is yung ating, saan na pa ba tayo? Pagination. Saan na yung pagination natin? Ayan, dito pala tayo sa insert muna. Hindi ko pa na-discuss yung pagination natin, no? So, in pagination po, we have what we call page number, no? So, makikita nyo po siya dito. So, if you're going to click again on your document, halimbawa, nasa home kayo, just click on insert and then go to your page number, no? So, meron po tayo ditong page number, halimbawa, top page. Ayan. So, pag click mo yan, pupunta dito sa top page. Ang problema, pag pumunta tayo dito sa second line, halimbawa, lagay pa tayo, ano natin siya, mag-copy paste tayo ulit ng isa pang document, no? Tapos, insert tayo ng page break. Yan. Insert pa tayo ulit tayo ng isa pang page break. Yan. So, naka-numbering siya dito, no? Yan. So, ito yung page 1 natin. Kung lilitan natin siya, page 1, 2, 3. Ganyan po siya, no? Yung command po natin, no? Now, if you're going to print, halimbawa, ito kasi yung number 1. Pag change ko to ng number 9, 9. Close. Ang nangyayari, lahat ng numbers dito nagiging number 9 din, no? So, ano pong gagawin po natin para ma-change natin siya nang hindi mapapalitan yung mga ibang mga number? So, all you have to do is click that one and then go to your, what do you call this one? Insert, page number, format page number po, no? So, pag pinormat nyo yung page number, tatanungin ka niya kung saan ba i-start. Halimbawa, ang numbering mo ay 1, 2, 3, 4. Yan po yung normal pattern po natin. No? So, halimbawa, gusto ko mag-start sa number 9. So, click mo lang yon, tapos okay mo. Okay? So, ay, wait lang. Pina-edit dito. Header and footer. Asan na ba yan?
Continue to the previous section. 9. Okay, bakit ayaw niyo gumana dito? Wait lang ah. Page number. Ayan. Ayaw gumana. Ba't kaya ganun? Ayan, gumana na. 9, 10, naka-11 na siya dito sa baba pala. Ayan o. 9, 10, 11. So, gumana siya. Hindi ko lang nakita kanina. So, ganun po ito. Format po tayo, no? So, page number, tapos format page number, and then lagay nyo lang yung position dito, and then click OK po, no? Para lumabas yung page number natin, no? Meron din yung positioning, no? Kung saan nyo siya ilalagay yung page number. So, halimbawa, kung nasa bottom siya, nasa current position, or nasa top ng ating pages po yung ilalagay po natin, no? So, ang ginagamit ko normally is yung halimbawa, top page, tapos ang ginagamit ko normally is yung, asan na ba? Ito. Yan yung ginagamit ko normally. So, sa thesis, yan din kasi yung ginagamit natin, no? So, ang ginagamit ko naman doon is mag-insert ako ng text box, tapos doon ko ilalagay yung number, then tsaka ko mo i-format yung numbering para sunod-sunod siya. Okay? So, yan po yung sa ating insert. Okay, may din po ako na-discuss dito. Links, next week pa natin yung di-discuss. Text box, ayan. Yung text box po natin dito ay, may footer na ito sa taas, ayan. Yung text box po natin is, syempre, pag gusto niyo maglagay na ng text box, no? So, draw text box, highlight mo lang yan, then pwede ka maglagay dito ng inyong text, no? Halimbawa, naglagay ako dito ng, ano natin, no? This, diba? This document is for Sir, lagay natin yung pangalan dito sa baba. Ayan, so nakaganyan siya. So diyan ka mag-i-insert, bawal mo siya na ma-edit na kasi naka-PDF na, no? So i-insert mo lang dito yung pangalan mo. So insert text box ka na lang, no? Insert text box. Draw text box. Then lagyan mo lang dito yung text box na yon, no? So halimbawa, Reggie Shoko. Ayan. Home, syempre isi-center natin yan. So tatanggalin mo lang to yung kanyang outline, no? So shape format mo lang siya. I-click mo lang yung shape format dito. Ayan yung kanyang shape outline para matanggal, no? So shape outline, lagyan mo lang no outline. Ayan yung kanyang shape fill, no fill. Okay? Tapos drag mo na siya doon sa inyong text. So ganyan pag nag-edit po tayo, no? Para hindi kayo mahirapan, no? Kasi iba, pag naka-PDF na, tapos maglalagay sila dito, hindi sila makapaglagay ng text. So ganyan po maglagay ng text nang hindi nahalata, no? So shape fill, tapos shape outline, naka-none lang po siya, no? Para mapagana po natin siya doon sa ating text box. And another one is yung ating word art. Yung word art po natin, pang title lang po yung ginagamit, no? So halimbawa, enter your text here, ganyan po yan. So, this is a sample document. So, yan po yun. Kung gusto niyo siyang ilagay, o gusto niyo may styling yung inyong text or title, dyan po natin siya ilalagay. You can use that one. And kung gumagawa kayo ng mga libro, for example, meron din po tayo yan sa insert na tinatawag na drop cap. So, i-highlight mo lang yung inyong first letter ng inyong text and then click on drop cap. So, naka-highlight na po yung ating pong text doon na magiging capital letter siya, no? So, yun po yung trabaho ng drop cap po doon. Okay? So, Control Z natin siya. Draw. Discuss na natin siya. Design. Sa layout, yung mga basic sizes natin. Itong references, mailings, review, view, tsaka help. I-discuss natin siya sa next meeting natin, no? Okay? Pero punta muna tayo sa ating gagawing activity for today na ipapasa nyo po, syempre, sa susunod na Saturday, no? So kahit wala tayong class sa Saturday, stop share ko muna siya. Okay? So kahit wala tayong class next Saturday, may isa-send naman po akong form sa inyo or module po siya, which is yun po yung sasagutan po ninyo. And aside from that, isa-send ko rin po dun sa inyo yung ating activity na gagawin, no? So mamaya, sino po ba yung yung president po ng group natin?
Ma'am Haiko. Ayan. Sige, isi-send ko sa iyo mamaya yung gagawin kong yung formatting na gagawin po natin. Medyo mahaba kasi siya. So pakisunod po yung steps kasi yun po yung gigradean po natin yung pagsunod niyo po sa steps, no? So pag sinabi po na 11.5 doon, 11.5, no? Pag sinabing 12, 12 yung gagamitin natin. Kung ano yung border size, yun din yung susundin po natin doon. Okay? So formatting po tayo, gagawa po kasi tayo ng reports, parang reports. So yun po yung susundin po natin. And syempre, yung ginawa kong activity, naka-base lang po doon sa ginamit natin kanina, no? So, gagamitin niyo lang is yung sa home, insert, draw, tsaka hanggang layout, no? Yung references, mailings, review, view, tsaka yung help natin, i-discuss natin siya sa susunod na linggo. After Holy Week. Kasi, let me check the calendar. Tama po ba? 23 ay wala tayong klase kasi meron kayong, ano mo meron sa 23? Meron kayong sports fest. Okay? Meron kayong sports fest sa 23 kaya wala tayong klase. Sa 30 naman po, wala tayong klase. That is Holy Week po kasi. So, ang balik po ninyo ay April 6. Okay po, hindi po 11 ha. Babalik po tayo ng April 6. So, bali April 6 and April 11 po, meron po tayong klase, no? April 6 and April 11. April 13 po pala, sorry. April 13. Yan, may klase po tayo niyan, no? Tapos yung mga susunod na week natin, i-asynchronous task mo muna natin siya. Okay po ba? So wait na lang po kayo mamaya sa GC natin na isa-send ni Miss Rehuso po ba? Rehuso kung ano yung activity na gagawin po natin. Nandun na rin po yung criteria for grading po, no, na gagawin po natin, no? Para mas maayos po natin siya magawa later on. So clear po ba yung ating pong instruction? Are there any questions so far? Wala na po. Kung okay na po yun, pakiclick nga po yung reaction button na thumbs up kung okay na po, kung wala na po tayong questions. Yung reaction natin sa Zoom na thumbs up. Okay? And sige, before we end, syempre po, let's have po our picture taking po muna. Sino po yung naka-laptop? Paki-heart side kung sino yung naka-laptop. Paki-react sign click react sign and heart kung sino yung naka-laptop right now. Ayan. Si Divina Pido. Ma'am Divina, paki-screenshot na lang po yung ano natin, yung ating pictures, then paki-send dun sa ating GC mamaya. So sige po, slide number 1 po muna tayo. Okay, next po, slide number 2, Ma'am Divina. Paki-picture na lang po. And slide number 3. Ayan. Okay na po, Ma'am Divina. Screenshot na po lahat. Sige po, paki-send na lang po dun sa GC natin yung mga pictures po natin na nag-screenshot tayo, no? So, see you again po on April 6. Pero yung activity natin, isi-send ko pati yung modules po natin, no? So, goodbye everyone. Thank you for your time po. Thank you for listening. And you may now leave our meeting room po. Thank you. Recording.